Magpapasko na naman kaya dagsaan ang mga kababayan nating OFW sa pagpapadala ng balikbayan box sa Pilipinas. Actually guys, napakaganda talaga magpadala ng balikbayan box or ng cargo sa Pilipinas lalo na kapag magbabakasyon ka. Para iwas na din sa pagdadala ng mga mabibigat sa ating check-in luggage. At bitin ang pasalubong kapag aasa ka lang sa ating check-in baggage kapag magbabakasyon ka sa Pilipinas. At eto, may video ang isang cargo shipping company kung saan ako nagpadala ng balikbayan box nito lamang na August. At dumating na sa bahay ng mama ko sa Pilipinas at ako mismo ang magbubukas noon pagdating ko next month. At ang kaganda sa cargo shipping company na ito ay wala silang outsourcing or wala silang third party. Sila mismo ang may-ari ng pick-up at pag-deliver nito sa Pilipinas. Abala ang isang cargo company sa British Columbia sa dagsa ng balikbayan boxes na ipapadala sa Pilipinas para umabot sa Pasko. Sa kabila ng mataas na presyo ng mga bilihin, marami pa rin ba ang nagpapadala? Ang report mula kay Rhea Santos. So from August hanggang po yan November, it's what we call peak season. Abala ang cargo company na ito sa pagtanggap ng balikbayan boxes na ipadadala sa Pilipinas. Ang karaniwang isang container shipment kada linggo. Tuwing sumasapit ang peak season, 2 shipments na. Higit 800 kahon nga raw kada linggo ang ipinadadala nila sa Pilipinas sa pinakaabalang panahon ng taon. Is mag-alat ng at least 2 to 3 months para makasiguro silang matatanggap nila yung box in time for Christmas season. At gusto nilang kahit malayo sila sa kanilang pamilya is nakakapagpadala sila or mapapadala nila yung presence nila in terms of balikbayan boxes. Halos 5 oras ang ibiniyahe ng cargo agent na ito mula Kelowna para dalhin ang balikbayan boxes na padala ng mga Pilipino sa kanyang lugar. Malaki raw ang responsibilidad nila bilang ahente para masigurong makakarating ang mga padala ng mga kababayan. Usually, candies, number 1, chocolate, yan. And number 2, dilata, yung mga wala sa atin, like yung mga clothes, shoes, bags, lotion, makeup. Binili po nila yan, pinaghirapan nila yan with love. Ayon kay Sevilla, sa kabila ng mataas na presyo ng mga bilihin sa Canada, wala pa ring palya ang pagpapadala ng mga Pilipino. Mas dumarami nga raw ang mga kahon na natatanggap nila. Especially kapag may mga crisis, the more na maraming nagpapadala. Minsan po, it matters, right? It factors po yung presyo. Pero kasi tayo as Pilipino, pagdating sa pamilya, kumbaga po kahit mahal, pag gusto ng anak, kapag gusto ng kamag-anak, ng nanay, we see to it na maibigay sa kanila yung gusto nila para po maiparamdam sa kanila na pamilya, andito po kahit malayo ako. At least pagdating ng Christmas, meron silang something na bubuksan, like a gift. Pampanga, Sultan Kudarat, Benguet. Ilan lamang po ito sa mga destinasyon ng balikbayan boxes na ito. Ayon sa UMAC, kung magpapadala ngayon at ang destinasyon ng inyong mga kahon ay Metro Manila, malaki ang posibilidad na umabot ito sa Pasko. Pero kung Visayas at Mindanao, New Year nyo na po ito makukuha. Maigi talaga guys na magpadala na lang tayo ng balikbayan box para hindi na natin problemahin ang mga mabibigat na bagahe. Kagaya sa nangyari sa isang kababayan natin sa airport na naabala pa dahil ngayon check-in luggage niya na 7 kg lang dapat ay umabot sa 18 kg na nilagyan niya ng laman na asukal, kape at gatas na magandang ipadala sa cargo para mas marami kang mailalagay. Hinatid pala namin itong kaibigan naming pauwi ng Pilipinas para sa kanyang bakasyon at nung nag-check-in na siya, akala niya okay ng lahat kasi nakalusot na yung 2 bag niya sa check-in counter. Pero nung pumasok na ng immigration, na-hold siya kasi yung 7 kilo dapat ginawa ng 18 kilo. Kaya ang ending, nagkaroon kami ng asukal at gatas na naghatid sa kanya. Para malaman nyo ang iba't ibang branches ng UMAC EGT sa iba't ibang bansa, ilalagay ko ang link sa description ng video na ito para madali nyong mahanap.